Magandang araw sa lahat. Samahan niyo kaming muli sa umaatikabong kapalpakan ni Libayan. Mayroong nakapagbulong sa atin, isa raw dangerous influencer at stupid lawyer si Rani Randolph Libayan. Siyempre hindi tayo madaling maniwala sa bulong-bulungan. Until I came across this. Ang pagsesex po ba sa public places ay grave scandal? Hindi po, wala hong kasong grave scandal. Wala hong kasong grave scandal. Wala hong kasong grave scandal. Pwede rin yung sa Safe Spaces Act yan, yung pagsesex sa public places. Yun. Pero wala hong kasong grave scandal. Alarms and scandals siguro yung iniisip nyo, pero hindi ho alarms and scandals yun. Malinaw ang sinabi niyang walang grave scandal at ang pakikipagtalik daw in public ay nagpo-fall under the Safe Spaces Act. Pero ano ito? Ano ang sinasabi sa Revised Penal Code? Article 200, Grave Scandal. Patay tayo dyan, Libayan. Baka naman may nalalaman si Libayan na di natin alam? At ano pa ito? May jurisprudence stating the same. Ito ang kopya ng decision mula sa Supreme Court in Bank with GR number 184389 September 24, 2019. Clearly stated, Article 200. Grave scandal, the penalties of arrest of mayor and public censure shall be imposed upon any person who shall offend against decency or good customs by any highly scandalous conduct not expressly falling within any other article of this code. Kayo na mag-search sa Google para malaman nyo kung tama ba ang sinabi ni Libayan na wala raw grave scandal. Pero pag-usapan natin, tama nga bang saklaw ng Safe Spaces Act ang pakikipagtalpakan sa public place tulad ng sinabi ni Libayan? Ang pagsesex po ba sa public places ay grave scandal? Hindi po, wala hong kasong grave scandal. Wala hong kasong grave scandal. Pwede rin yung sa Safe Spaces Act yan, yung pagsesex sa public places. So ayun, i-classify natin. Ang Republic Act 11313, Safe Spaces Act, o Bawal Bastos Law ay naglalayong protektahan ng mga individual laban sa harassment na batay sa kasarian sa mga pampublikong lugar, trabaho, at online. Kasama rito ang mga pambabastos tulad ng paninipol, pag-abuso, at iba pang anyo ng sexual harassment. Ang batas na ito ay tumutukoy sa mga kilos na nagdudulot ng hindi ligtas o hindi komportableng kapaligiran para sa mga tao batay sa kanilang kasarian, lugar, maging online man, o sa workplace, at mga paaralan. Samantalang ang grave scandal naman ayon sa Article 200 ng Revised Penal Code basically ay tumutukoy sa mga kilos na itinuturing na labag sa kagandahang asal o mabuting kaugalian na ginawa sa pampublikong lugar o sa harap ng publiko. Kasama rito ang mga kilos na nakakagambala sa pampublikong kaayusan o offensive sa sensibility ng publiko, tulad na nga ng pakikipagtalik sa pampublikong lugar. So, in conclusion, given the elements, ang pinakaakmang batas para sa pagtugon sa pakikipagtalik sa publiko ay grave scandal dahil ito ay isang kilos na labag sa moralidad at nagdudulot ng kaguluhan sa kaayusan ng publiko. Hindi ito sakop ng Safe Spaces Act dahil hindi ito tungkol sa pambabastos na nakatuon sa tao, panggigipit o diskriminasyon batay sa kasarian, kundi tungkol sa pagprotekta sa moralidad ng publiko. Kung ayaw niyong maniwala, kalampagin natin si Fiscal EJ upang mas ma-educate tayo tungkol dito. Itanong natin kay Fiscal EJ kung ano ang mas akma sa dalawa, Safe Spaces Act ba o grave scandal. Shoutout po kay Fiscal EJ, sana ay matulungan niyo kami tungkol dito. On the other hand, mas interesado kaming malaman kung posible bang maging ground for disbarment kapag ang isang abogado ay nagtuturo ng mali. Huwag na kayong kumontra. Bigay na natin kay baby boy yun bago pa ma-disbar, total ay abogado naman daw siya. Sa tingin nyo, paano kaya palulusutan ng kapalpakan niya? Hanggang sa muli.